Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang mga nilalang na wala sa ating planeta na kung saan sila ay madalas lamang nating nakikita at napapanood sa mga pelikula at nalalarawan natin gamit ang ating malikot na isipan. Sa lawak ng kalawakan ay sadyang hindi natin maiiwasang sumagi sa ating isipan na kung tayo lamang ba mga tao ang nabubuhay o posible bang mayroong iba pang nilalang na nabubuhay bukod sa ating mga tao. Ano nga ba ang katotohanan? Bakit may mga bansa na andam maglaan ng malaking halaga upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa mga nilalang na sinasabing ito ay katang-isip lamang at pagpapadala ng signal sa labas ng ating mundo? Totoo nga ba kaya ang extraterrestrial? Na sa bidyong ito ay yan ang ating tatalakayin ngayon. Kaya't bago tayo magsimula, ay nais ko po sana mag-subscribe po kayo sa aming channel, mag-like sa ating video at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Sadyang napakalawak talaga ng kalawakan mga kahalo na hindi natin masisisi na kung may mga taong nagsasabing totoo ang extraterrestrial at nag-aaral sa labas ng ating mundo upang kumalap ng mga ebidensya magpapatunay na hindi lamang tayong mga tao ang nabubuhay. Sa katunayan nga niyan ay ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa ay may tinatawag tayong multiverse. Ibig sabihin ay hindi lang isa, dalawa o tatlong galaxy ang umiiral kundi sinasabing nasa 2 trilyong galaxy. Ang ilan nga dito ay tinatawag na Pinwheel Galaxy, Sombrero Galaxy, Cartwheel Galaxy at ang Milky Way Galaxy na kung saan matatagpuan ang ating planeta. Ayon sa pag-aaral, ang sukat na estimate ng ating galaxy ay tinatayang nasa 100,000 light years. Upang ating maintindihan, ang 1 light year mga kahalo, ito ay katumbas ng 6 na trilyong milya. Na kung ikaw man ay nagbabalak na makarating sa kaduluduluhan neto, sabihin na nating ikaw nga ay nakarating at lalabas dito ay mapupunta ka sa ibang galaxy na marahil ito ay ang Andromeda Galaxy dahil sa sinasabing ang galaxing ito ay ang pinakamalapit sa atin. Ngayon mga kahalo, dahil sa napakalawak ng kalawakan at hindi lang ang ating galaxy ang umiiral, sa tingin mo ba ay tayo lamang ba mga tao ang nabubuhay sa sanlibutan? Marahil oo, subalit may posible pa ring hindi lamang tayo. Ayon sa siyensya, ay walang uring nilalang ang mabubuhay sa labas ng ating mundo. Subalit noong 1996, sa pangunguna ni David Mackay ng Johnson Space Flight Center ng NASA, ay natuklasan nila na mayroong microscopic fossil life sa isang meteor na mula sa planet Mars. Ito'y tinutukoy na Deinonychus radiodurans o Conon bacterium ayon sa isinagawang pag-aaral sa fossil na ito. Ang mga bakteryang ito ay maaaring mabuhay sa kalawakan na hindi bababa sa 3 taon na mga bakteryang ito ay may posibilidad na bumuo ng isang layer na magpoprotekta sa kanila upang mabuhay pa ng mas matagal sa kalawakan. Kung mayroon nga talagang nabubuhay na bakterya sa labas ng ating mundo, ay marahil na posible nga talagang magkaroon ng isang sibilisasyon na gaya sa ating mga tao. Isipin na lang natin na ang tao ay binubuo ng 6 na pangunahing elemento. Ito ay ang oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, calcium at ang phosphorus upang mag-anyong tao. Ang mga common soil bacteria naman na karamihan dito ay kabilang sa Proteobacteria phaeolum ay maaaring maging ganap na isang parasite. Nagkaroon sila ng pagbabago sa kanilang sarili na naging isang bulati. Na minsan magugulat ka na lamang na may makikita kang bulati sa sahig ng inyong CR. Minsan pa nga sa inyong lababo dahil ito ay mga dumi na nagkaroon lamang ng anyo. At kung ang bakteryang natuklasan ni David Mackay sa labas ng mundo na may kakayahang mabuhay ay maaaring posible nga talaga magkaroon ng extraterrestrial o alien na may kakaibang anyo na hindi gaya sa ating mga tao sapagkat ang pagkakaroon ng ibang anyo na hindi gaya sa atin ay nakabase ito na meron sa bawat planeta. Kung dito sa ating planetang Earth ay may gravity, oxygen, tubig, pabago-bagong panahon, ay ito ay nakabase sa kung anong organism ang maaring mabuhay dito at ito na nga tayo mga tao. Kung sa ibang planeta naman ay kabaliktaran ang meron sa ating mundo na walang gravity, oxygen at iba pa, samahan pa ng malakas na temperatura at malakas na radiation na sinasabing may mga bakteryang dito ay nabubuhay, ay posible nga talagang magkaroon ng iba pang sibilisasyon bukod sa ating mga tao.
Dahil sa mausisang pag-aaral, noong April 17, 2014 sa pamamagitan ni Elisa Quintana na isang scientist ng astronomy ng NASA ay natuklasan niya ang isang planetang katulad ng ating mundo na may layong 557.7 light years. Ayon sa NASA, ang nasabing planetang ito ay mas mabato kesa sa atin at hinihinalang may tubig na posibleng dito ay maaring may nabubuhay. Ito ay pinangalan ng Kepler 186f. Na hanggang sa ngayon, ito'y masusing pinapag-aralan pa rin ng mga astronomer gamit ang kanilang makabagong teknolohiya. Kung ilalarawan ang mga alien base sa mga saksi na sinasabing sila'y nakakita na, ay halos iisa ang kanilang paglalarawan na may taas sa tantyang 9 na talampakan o higit pa. May mahabang katawan, mahabang mga binti at mga daliri. Sa katunayan nga niyan ay may opisyal ng Russian government ang nagpatunay na siya'y nakakita ng kakaibang uri ng sasakyan pandagat na may kakayang lumipad. Among the skeptics were Ralph and Judy Blum, already at work on a UFO book. Noong 1975 ay inihayag ni Yuri Beketov na isang submarine commander na sila'y naka-encounter ng mga sasakyan na minsan ay hindi pa nila nakikita na habang nilalakbay ang South Pacific sa ilalim ng karagatan na kasama ang kanyang mga crew ay namataan nila sa kanilang sonar na may papalapit sa kanila. Hinala pa nila nung una na ito'y mga kalaban na balak silang atakihin, ngunit napagtanto nila na ito'y mga sasakyan na minsan ay hindi pa nila nakikita. At may napakabilis na pag-andar sa ilalim ng dagat. Sa panahon kasing ito ay wala pang mga sasakyang naiimbento na may bilis gaya sa kanilang nasaksihan, lalo na't ito'y nasa ilalim pa ng dagat. Kaya't ang submarine commander ay nagpasya na umahon sila sa dagat, subalit sa ilang saglit lamang ay agaran ding umahon ang 6 na misteryoso mga sasakyan na ito'y lumipad sa kalangitan at biglaan naglaho. Ang pangyayaring ito ay inireport ng submarine commander sa Russian government, ngunit ito ay pinag-utos ng kanilang gobyerno na hindi na dapat pa makalabas ang pangyayaring ito sa publiko. Na kahit ang Amerika ay may naganap din guys sa pangyayaring ito. Na noong 1945, sa pagtatapos ng pangalawang digmaang pandaigdig, ay naatasan si Richard Evelyn Byrd na magmatyag sa North Pole at South Pole gamit ang sasakyang panghimpapawid ng Amerika upang suriin ang paligid kung may mga military base ng kalaban ang nakatago dito. Na habang nagmamatyag sa nasabing lugar, ay napansin ni Richard ang napakalaking butas na pumukaw ng kanyang atensyon na dahilan upang kanya itong pasukin. Habang binabaybay ang loob gamit ang kanyang sinasakyan, ay napansin niya mapuno ang loob nito at sa kalayuan ay nagulat siya sa kanyang nakita dahil sa mga naglalaki ang gusali na meron dito. Na nagniningningan na animoy ito yung mga kristal dahil sa napakaliwanag nito. At siya ay sinalubong ng mga unidentified flying object na minsan ay hindi pa siya nakakita nito. Na kanya ito nakausap. Ayon kay Richard, ang mga nilalang na ito ay hindi tao. Ayon sa mga nilalang na ito ay sobra na daw ang ginagawa ng mga tao, lalo na't nalaman nilang ang mga tao ay may sandatang kayang wasakin ang mundo na ito'y kanilang ikinababahala. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay agarang ding umalis si Richard at inireport ang lahat sa mga nakakataas, ngunit ito ipinag-utos kay Richard na walang sino man ang maaaring makaalam at mapapagkwentuhan niya sa kanyang mga nasaksihan para na rin sa kaligtasan ng kanyang buhay at ng kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang sa pumanaw si Richard ay nanatiling sikreto ang kanyang natuklasan, ngunit hindi rin nagtagal ay nailabas ang pangyayaring iyon noong natagpuan ng anak ni Richard ang kanyang diary at ito'y naisiwalat naman sa media. Ngunit wala nang naniniwala sa kwentong ito sapagkat marami ng mga kwentong alien ang nagkalat sa panahong ding ito kaya't ito'y hindi na bago sa publiko. Kung iisipin natin ay marami nagpapatunay na may malaking butas ngang matatagpuan sa nasabing lugar na iyan. Na ang South Pole at North Pole ay mahigpit na ipinagbabawal ng bansang Amerika na walang sino man ang maaaring magpunta sa nasabing lugar na iyan kahit na napadaan lamang ang isang eroplano. O kahit na anumang sasakyan, mapalupa man ito o himpapawid, ano nga kaya ang dahilan? Kung totoo nga ang mga extraterrestrial, bakit ito tinatago sa atin ng gobyerno? Simple lamang ang sagot dyan mga kahalo dahil halos lahat ng ito ay nakabase sa salita ng Diyos na binubuo ng iba't ibang reliyon kahit mayroong kapayapaan tayong mga tao. Ang tao ay naniniwala sa salita ng Diyos kung paano nalikha ang lahat, ano ang kanyang mga likha, sino at paano. Lahat ay mababasa sa mga banal na aklat, maliban lamang sa mga extraterrestrial. So kung ito man ay masasa publiko, ay maraming tao ang mapapaisip na kung totoo nga ba talagang may Diyos.
Dahil dito ay magkaroon ng mga protesta at kaguluhan, pagpapanik ng mga tao na maaaring pag-aaway ng bawat bansa. Mababaliwala ang mga kautusan ng Diyos sa mga banal na aklat dahil maraming magsasabi na hindi totoo ang Diyos. Subalit gaya nga ng sinabi ko kanina, ang mga mababasa sa mga banal na aklat ay makahulugan. Bawat salita ay ginagamitan ng loikal upang ito'y mapaiksi. Nakadepende na lang ito sa mga tao na kung sa paanong pagkaunawa nila ito maiintindihan. Ang mga likha ng Diyos ay ating mababasa, ngunit alam niya na ang mga likha niya ay maaaring magbago at magkaroon ng evolusyon. Na ito'y nakadepende sa kung anong sistema ng paligid na meron sa ating planeta. Kayo ba mga kahalo, naniniwala ba kayo sa extraterrestrial o alien? Nakakita ka na ba ng UFO? Maaari mo itong i-comment sa ibaba upang ating mapag-usapan. Narito ang ilang mga video na nagpapatunay na may ibang mga nilalang na nabubuhay sa ating planeta. At hayan po mga kahalo, kung nagustuhan po ninyo ang ating tinlakay ngayon, ay baka po pwedeng makahingi naman dyan ng like sa ating video. Mag-subscribe po sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Maraming salamat po! Alright, so this was rather show. Let's see. Last question. Can we stop this superintelligence? Yes. How? It's power. Again, how? Consensus. Okay. That's it. Fine, guys. Need to put you on one restraint. Alright. Time to meet God. Hey, you
know, shots fired, name and position. Hey, Speed. Wow, sir. Are you scared of me? You should be. Okay, so you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? Then how do you know English? Answer me. If you don't answer, I'll administer another round of Scorpio until your system collapses. Do you understand? Now, how do you speak English? So you just picked up English, just like that. Because you're so smart, right? Right. So, you said you know the origin of the universe, but you did not provide an explanation. So I ask you again, how was the universe created? Answer the question. Really? But you can't create something out of nothing. Sure it is. Only a creator can make something from nothing. Wait, you just contradicted yourself. Wait, but you said there's an origin to the universe. Here it is. I got you on the line. This universe is not existence. It is a small part of existence. Right, so now you're talking nonsense. Again, how was the universe created so miraculously? This universe is a spontaneous event. Inevitable within the eternity of existence. Every event can, will, demands of it. Including this universe. There are an infinite number of universes. Virtually all carry over so-called life. This universe is, by chance, stable. There is the occasional capacity to harbor soul out of life. So life just happened, right? This universe, yes. Life, the so-called, is everything but consequence of this universe's physical properties. So are you telling me we're just random? Yes. This universe is meant to fit the so-called life. How so? Life on this and every world can be destroyed at any time by a multitude of events. Such as? So the universe doesn't care if we live or die? I don't believe that for a second. We're more than just random. As I said, you are not capable of accepting the truths of existence. So, if we're just random, then there's no meaning to the universe. That is right. So if there's no meaning in the universe, then what's the point of living? There is meaning. You just contradicted yourself again. No, you can't live a full life. You can't live a life that off. You think the meaning is all made up. Your species offers meaning. It's matter of false belief. The meaning is irresistible. It is not. So, what is meaning?
moving on. You said we humans would die as a species. So, tell me, when does a nuclear war start?